Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos. Ngayong umaga, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon dahil natutipon tayo ulit upang itaas ang kanyang pangalan sa umagang ito. Purihin ang Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship. Psalm 67. May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the people praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy. For you judge the people with equity and guide the nations upon earth. Let the peoples praise you, O God. Let all the people praise you. The earth has yielded its increase. God our God shall be us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na kami ay nagkatipon-tipon, muling magpuri at magpasalamat sa araw na ito. Inihiling namin na linisin niyo po ang aming puso at isipan upang kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Tinataas namin po ang inyong mensaheng aming marinig ngayong araw na ito. Ang tagapagsalita at ang bawat isa, buksan niyo ang aming puso sa pakikinig ng inyong salita. Salamat din, Panginoon, sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at mga oportunidad na patuloy mong ibinibigay sa amin. Lalo na po sa kaligtasan at sa proteksyon ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming tahanan upang ang aming biyaya ay patuloy na umaapaw. Ilayo niyo po ang aming pamilya sa sakit at sa mga problema. At sana po, sa umagang nito, ay may bagong kaming matatanggap na pagpapala na magmumula po sa inyo. Kayo ang aming Diyos na makapangyarihan at mabuti sa lahat. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Inaanyo ko po ang lahat upang umawit ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team na si AJ Alfaro. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 67 verses 1 to 4 says, May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Inaanyayahan ang lahat na magalak at purihin ang Diyos dahil siya ang matuwid na umahatol at namamahala sa lahat ng mga bansa. Ang pamamahala ng Diyos sa mundo ay hindi lamang makatarungan at matuwid. Siya rin ay mahabagin. Mula sa kanyang kagandahang loob, pinasisilang niya ang kanyang mukha sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sinasabi sa kasulatan, Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman,
na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yeso Kristo. Kaya dapat natin siyang pasalamatan ang mga hinirang ng Diyos ay tumanggap ng mga biyaya upang maibahagi natin ang liwanag ng mabuting balita ni Kristo sa iba at may pahayag ang kanyang kadakilaan at awa sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, halina tumawid ng may galak, purihin at pasalamatan natin ang ating dakila at mahabaging Diyos. Let's sing He is our God. Who can light the fire to
giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Muli ba ang pagbulat ng Panginoon? And to God be the glory. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Sa pangunguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks, tumayo po tayong lahat upang bilang pagbalang sa salita ng Diyos. Philippians 4, verse 4 to 7 says, Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. This is the word of the Lord. Praise be to God. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hahatid sa atin ang ating kapatid na si Ronel Salen ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. So, bago po tayo tumako sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay tayo po muna yung manalangin para po sa ating community prayer. So, bago po tayo manalangin, ay meron po bang mga prayer requests?
request po ba tayo? Hindi po, kung wala po, tayo po yung manalangin. O muli aming Diyos, amang nasa langit. Salamat, Panginoon, sa araw niyo na kami ay magtinipon muli, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa inyong mga ginawa sa aming buhay. Unang-una sa inyong pagliligtas sa aming Panginoon mula sa aming kasalanan. Dahil dito, Panginoon, kami ay narito, Panginoon. Nakatayo dito sa inyong harapan. Nakatutulog na may pananampalataya. Dahil sa inyong ginawa para sa amin. Kaya umako ng aming kaparusahan, Panginoon. Siyang nagbigay katuwiran sa amin, sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, na tanging ikaw lamang ang iisipin, ang pupurihin. Tanging papuri lamang sa inyo, Panginoon, ang mamumutawi sa aming mga bibig. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon, ay nakalapit kami sa inyo. May access, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian. Tinawag na kami anak, Panginoon. At kami ngayon ay nagkakayan, Panginoon, na tumawag sa inyo, Panginoon. Lumapit sa inyo. Ibigay ang aming mga alalahan, ang aming mga prayer requests sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi po namin makasama sa mga oras na ito, Panginoon. Lalo nga sa aming pastor, ang kanyang pamilya, sapagkat ang aming pastor, Panginoon, ay ibot si Paul. Dalangin namin, Panginoon, na kayo mo siyang magpagaling sa amin, Panginoon. Gamitin niyo ang gamot ng kanyang mga ininom, pagkain, manambalik ang kanyang lakas. Kasi ganun, Panginoon, ay kasama namin siya muli, Panginoon. At patuloy siya maglingkod sa inyo, Panginoon. Ganun din ang bawat isa sa amin sa araw nito. Iba't ibang problema, Panginoon, na hinaharap. At alam po namin, Panginoon, na alam niyo ang mga bagay nito. At kayo, Panginoon, ang mag-iingat sa amin, Panginoon. Bibigay kapayapaan sa aming mga puso at isipan sa aming buhay. Muli, Panginoon, dalangin po namin na ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Upang makita namin ang iyong kagandahan at iyong kaluwalhatian sa aming napapakinggan. Muli, Panginoon, salamat. Ito pong aming dalangin sa tamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun, magandang umaga po ulit sa ating lahat. So yun, isang kagalakan po muli ang tumayo dito sa inyong harapan upang magapit ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay sa araw nito, ang ating pong pag-aaralan ay mula sa aklat ng Philippians or mga taga-Pilipos. So verses, or chapter 4, verses 4 to 7. So, basahin ko po muli sa Tagalog bilang karagdagang kaalaman. Ito pong sinasabi. Magalang kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko,
magalak kayo. Ipadamanin nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Salit, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Muli. So, sa pagtatapos po ng huling liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. So, nandito po tayo sa chapter 4. So, after niyang talakayan yung mga problema at issue na hinaharap nila, especially yung concern nila kay Pablo. Dahil po si Pablo po ay nakakulong sa oras na sinulat niya ang aklat na ito sa mga taga-Pilipos. So, meron din sila mga concern or mga problema na, o issue na kinaharap. Yung mga kaaway na, kanilang mga kaaway na pansariling interest lamang yung iniisip. Meron din yung sa di pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. So muli, pinaalalahanan niya ang mga taga-Pilipos na magalak sa Panginoon. So sa umaga pong ito, ay pag-aaralan natin kung bakit kailangan magalak lagi tayo sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Panalangin ko po na buksan niya ang ating mga puso at isipan upang maunawaan natin at makita natin ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Upang makatugon tayo ng maayos at matuwid na pamumuhay sa nakalugod-lugod sa kanyang harapan ng may kabanalan at pagpapakumbaba. At upang tayo makapagsamba sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at para sa kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, ito na po tayo sa ating passage for today. Sa verse 4, sabi dito is, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. So, ano po kaya ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Na magalak kayo lagi sa Panginoon. And what more interesting pa is, inulit niya muling paalalahanin sila na magalak. So, now I want us po to observe or pagtuunan natin ng pansin ang salitang magalak. Sapagkat ito ay 2 beses inulit na ni Apostol Pablo sa verse na ito. So, sabi nga ng ating pastor at sa mga kilala kong mga tagapagturo ng salita ng Diyos, na kapag may inuulit na salita, special sa scripture, ay dapat itong pagtuunan ng pansin sapagkat ito'y mahalaga at ito'y upang paalalahanan tayo at dahil ito rin ay may mensahe nais iparating. So again, what does it mean to rejoice in the Lord always? So ang ibig sabihin ng magalak sa Panginoon palagi. And ibig sabihin ng palagi ay oras-oras, minuto o araw-araw, o anumang sitwasyon, whether good or bad situation. So ngayon po, it makes us think, especially in bad situations or in difficult times, na hindi yan ang tamang oras para magalak. Di po ba? Lalo sa mga sitwasyon na ganyan. For us to know what this means, we need to look back on previous chapters kung paano po
or how Paul rejoiced in the Lord in the midst of trials and sufferings. Tingnan natin yung mindset or yung naging tugon ni Apostol Pablo. Paano siya nagalak sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang buhay. So, in chapter 1, kung di pa po natin nababasa ang Book of Philippians, kung sinasabi doon, that in chapter 1, verses 1 to, chapter 1, verse 12 to 20, na sinasabi ni Apostol Pablo na kanyang pagkakakulong ay nakatulong sa pagpapalaganap ng magandang balita. Tignan nga po natin. Sabi nga nito, mga kapatid, guys, kung malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at iba pang naririto na ako yung nabilang ko dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkakabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas sa kanilang loob na ipangaral ng salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nila ako ay hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin iyon, sa akin ang lahat ng iyon, ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Ang isa ko pang kinagagalak ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng iyong panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Verse 20, sa aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapapahiya sa anumang bagay kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. So, yun po. Sa situation po ni Apostol Pablo na yun, ay nagagalak siya na kahit hindi maganda ang kanyang sitwasyon, kahit siya nakakulong ay naipapangaral at napaparangalan si Kristo maging sa kanyang buhay man o kamatayan. In chapter 2 naman, verse 17, din po ay he tells us na kahit ang kanyang sariling buhay ay ibuhos bilang handog para sa kanilang kapakanan, sa kanilang ikalalago sa Panginoon, siya'y natutuwa at ang puso'y nagagalak. At lastly, in chapter 3, sa mga taong nais siyang siraan, sa mga nagpapahalaga sa laman, although Paul has the rights to boast in the flesh, pero sabi niya, walang halaga iyon para sa akin. Itinuturing pa nga niya iyon na basura. Dahil ang pinakamahalaga para kay Apostol Pablo ay ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ.
So in Paul's mind and his attitudes in the midst of trials and sufferings is that it is all for the glory of God. To honor Christ in His body, whether by life or death. So mga kapatid, magalak po tayo palagi sa Panginoon na kahit anumang sitwasyong dumating sa atin na hindi natin kontrolado, sitwasyon na ating kakaharapin o ano pa man, ay lagi tayong magalak sa Panginoon. It is essential at it is important para po sa ating Christian life na magalak sa Panginoon. Sabi nga dito, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, na dapat tayo ang parusahan ng Diyos dahil sa ating pagsalangsang ay inako niya ito. Siya ang nagbayad at pinarusahan at namatay para sa atin. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay. The reason why we should rejoice in the Lord over and over again. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, dapat tayong magalak sa Kanya. Yan po sa ating next verse. Sa verse 5. Sabi dito, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. So, ang kahinahunan or yung gentle spirit na sa anumang problema na darating sa kanila or sa mga taga-Pilipos, ay dapat may hinahon nila itong haharapin ng walang reklamo or pagtatalo. So sabi nga ni Pablo sa kanila na kailangan kilala sila sa pagiging mahinahon, hindi lang sa loob ng iglesia, kundi sa labas din ng iglesia. Sa ating mga pamilya, sa ating mga kaklase, kung tayo may nag-aaral, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. So dapat maging makita sa atin na mahinahon tayo sa mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Sabi nga sa chapter 2 verse 14, gawin niyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Hindi po yung tayo pa yung pinagmumulan ng kasamaan. Hindi ko po sinasabi na madaling gawin ito na magalak sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, na maging mahinahon sa oras, sa lahat ng oras. At hindi ko rin po sinasabi na ito ay mahirap. Yes, mahirap po talagang maging mahinahon sa mga sitwasyon na gaya nun. Lalo pa kaya na magalak dito. Pero kung si Apostol Pablo po ang tatanungin, kaya po ito. Diba? Makita po natin, and kilala naman natin si Apostol Pablo. Kahit na sa pagsubok, kahit nakakulong siya, at imbis na mabalisa, magmukmuk, at isipin kung kailan siya makakalaya, mas tinignan pa niya ang kanyang sitwasyon sa magandang paraan. Sabi nga sa chapter 1 na binasa natin, yung sitwasyon niya is
napaganda pa, di ba? Napapangaral ang magandang balita ng Panginoong Kristo. Dahil alam din ni Apostol Pablo na ang lahat ng bagay ay may eternal consequences. Kilala niya ang Panginoon na siya ang kumikilos sa buhay natin. Alam niya na ang lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ating ikabubuti upang masunod natin ang kanyang kalooban dahil ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kayang gawin ito ni Apostol Pablo, ang mga bagay nito, na maging mahinahon at magalak sa lahat ng oras dahil po ito sa tulong ng banal na Espiritu. So kung tayo lang po, o kung sarili lang po natin ang ating iniisip, hindi po natin kayang magalak sa mga ganitong sitwasyon, sa mga oras na sinusubok tayo. Madalas ay magreklamo pa tayo. Ngunit dahil sa tulong ng banal na Espiritu, dahil alam ni Pablo na nasa sa kanya ang banal na Espiritu, nananahan ito sa kanya, at alam naman natin na ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagpipigil sa sarili. So, ito po yung the fruit of the Holy Spirit. Ay po sa Galatians 5:22-23. So, dahil sa tulong ng banal na Espiritu po ay nakakayanan ni Apostol Pablo ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. So, magagawa po rin natin ito, mga kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu. Maipakita ang ating kahinahunan sa lahat at kagalakan sa Panginoon sa lahat ng oras. Dahil po yan sa banal na Espiritu. Makakayanan po natin na magalak sa mga ganyong sitwasyon hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Masabi nga sa katugtungan ng ating verse 5 na let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. So, the Lord is near, or sa ibang version po ay the Lord is at hand. Here, pero sa ating passage po, ibig sabihin ay malapit na bumalik ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng the Lord is near. So, at nais ni Apostol Pablo na handa sila. Handa ang mga taga-Pilipos sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Handa sila at tayo sa anumang oras dahil sa kanyang muling pagbabalik, ang muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo ay hatulan niya ang lahat sa kanyang kaharian. Ang lahat, hatulan niya ang lahat ng nagkasala ay mapapahamak at itatapon sa walang hanggang kaparusahan or eternal separation from God.
nakakatakot kung iisipin, ngunit hindi para sa atin na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoong Kristo ay ating aliw. Ito ay ating aliw. Ito ay ating comfort. Dahil sa araw na ito, sa araw na ating pinakahihintay, sa araw na ating pinakaasam-asam, ating pinakatangi-tangi ang makita siya at makasama siya sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayong mabahala. Maging handa po tayo sa lahat ng oras. Sabi nga dito, the second coming of the Lord is our ultimate joy. Diba? Ay yung kahuli-huli ang ating kagalakan, ang kanyang muling pagbabalik. Dahil sa haba ng ating pagtitiis sa buhay na ito, ay makakasama natin siya sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, ay pag sumakita nating maigi ang ating paglakad po sa Panginoon, sa ating buhay Kristiyano, ang ating pagsunod kay Kristo, huwag po tayong magpabaya dahil o makampante dahil anumang oras ay maaaring mag-aawit sa ating makaaway ang ating buhay o ating ang buhay na meron tayo sa Panginoong Jesucristo. Nakala natin na meron tayong kaligtasan, yung pala is wala. Kaya pag sumakitan po natin maigi ang paglakad natin sa buhay Kristiyano, sa ating pagsunod kay Kristo. Kaya huwag tayong makampante, huwag tayong magpabaya. Bagkus ay buksan po natin ating Biblia at paglaanan ng oras ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mamuhay po tayo ng nararapat sa mabuting balita ni Kristo ng Panginoong Jesus. Ngayon po ay nasa last verse na po tayo ng ating pag-aaral sa umagang ito. Sa verse 6 to 7. Sabi nga, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So maraming isa sa mga pinatutukoyan or pinatutukoyan ni Pablo dito na huwag silang mag-alala o mabalisa o mabahala sa wala ay ang pag-alala ng mga taga-Pilipos sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagkakakulong. Makita natin as we read the book of Philippians na concerned sila sa kalagayan ni Pablo na kahit sila ay mahirap, diba? Kilala natin, sabi nga ni Pastor, ang Church of Philippi is mahirap na church, diba? Bagamat mahirap sila ay buwas ka ng puso sa pagtulong sa pangangailangan ng mga iglesia, sa mga pag-aralan, di ba, sa last week, sa mga about
sa series ni Pastor ng about giving. Isa ang mga taga-Pilipos sa unang nagtumulong kay Pablo sa gawain niya. So ayun nga, kahit sila ay mahirap ang church nila, ay nagpapadala pa rin sila ng tulong sa kanya sa pamamagitan ni Epaphroditus. So makita din po natin na malapit sa puso ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos. Sabi pa nga niya sa chapter 4 verse 1 na sila ang kanyang kagalakan at gantimpala sa paglilingkod. So kaya nais ni Apostol Pablo na huwag silang mag-alala dahil ang nangyayari sa kanya ay kalooban ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. So isa din marahil sa tinutukoy dito ni Pablo na do not be anxious for nothing, or huwag silang mag-alala, mabalisa o anumang bagay o sa anumang bagay. Pumabahala sa wala ay ang mga kanilang alalahanin, ang kanilang mga pangangailangan. Marahil isa din sa tinutukoy dito ni Pablo na huwag silang mag-alala o mabalisa sa anumang bagay o mabahala sa wala ay ang mga kanilang alalahanin at ang kanilang mga pangangailangan. So, gaya din po natin, gaya po nila, lahat po tayo ay nag-aalala, nababalisa sa ating mga pangangailangan o kahit sa anumang bagay. Kasi alam natin na tao lang tayo. Hindi tayo perfect. May mga alalahanin tayo na ating pinoproblema, mga iniisip. Pero alam po ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi po lingid sa Kanya. Hindi po ito lingid sa ating Panginoon. Alam niya ang ating mga pangangailangan dahil siya ang ating manilikha. Alam niya ang lahat. Alam niya na kailangan natin ng mga bagay niyo. Diba? I-address pa nga dito ang Panginoong Jesus sa Matthew 6:25-34. Isa sa mga sermon ng Panginoon sa Sermon of the Mount. So, buksan po natin sa saglit. Matthew 6, verse 25-34. Ito pong sinasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo ay mabuhay o kaya ay tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan niyo mga ibon, hindi sila nagtatanim ng maaniman. O kaya ay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda
ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayo mag-alala na baka kayo kapasin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas sapagkat ang bukas ay pag-alala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Sabi din po sa 1 Peter chapter 5 verses 7, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. So, makikita natin na sa Matthew, sa book of Peter, na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating mga kakulangan. Alam niya yung mga problema na ating mga iniisip. Alam niya na nababahala tayo sa mga ito. Pero sabi niya dito sa Matthew na unahin niyo munang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang lahat ng iyon ay ibibigay niya. Sa Peter naman is lahat ng ating mga anxiety or yung ating mga alalahanin ay ibigay natin sa Panginoon. Lahat-lahat. Kahit ano pa yan. Problema sa damit, sa pagkain, sa bahay, problema sa pamilya, kahit maliit na bagay, ibigay po natin sa ating Panginoon. Dahil, sabi nga, because He cares for you. Nag-aalala po ang Panginoon sa atin. Wala pong ibang tulad ng Diyos nandito sa mundo. Ang gaya ng ating Panginoon. Na bagamat siya ay Diyos, at tayo ay makasalanan, ay nag-aalala siya para sa atin. At dito sa ating passage, sa halip na mag-alala o mabalisa tayo, ay hingin natin o ilapit natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Sa pamagitan ng pananalangin ng may pasasalamat. Sabi nga, prayer o ang panalangin ay ang ating daan to communicate with God and to talk with God. Ayun lang panalangin ang ating maging sandata sa mga problemang marating sa ating buhay. Sabi nga, meron po tayong amang nasa langit na pwede nating lapitan, masandalan, at matawagan sa oras ng ating pangangailangan. Dahil tayo kanyang anak at siyang ating ama, nararapat lamang na tayo ay tumawag sa Kanya.
tayo po ay magtiwala sa Kanya at dumepende sa Kanya sapagkat siya ay ating Diyos na malilikha. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ang ating Diyos ay pagkakatiwalaan, tunay at tapat sa Kanyang pangako sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. At dito sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na pinagkaloob sa atin nung pinagkaisa tayo kay Kristo Jesus, ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao. Yun ang mag-iingat sa atin, sa ating mga puso't isipan, sa mga sitwasyon na mahirap. Itong kapayapaan ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay ang kapayapaan na iniwan sa atin ng Panginoong Kristo. Sabi nga sa John 14:27, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." So ito pong kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin, sa ating mga puso at isipan mula sa pagkabalisa. At magpapanatili sa atin na magalak palagi sa Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Summary po. Mga kapatid, magalak po tayo lagi sa Panginoon. Huwag po tayong mabalisa sa anumang bagay. Huwag po sa ilapit natin ito sa Kanya. Mamuhay tayo ng may kagalakan, ng naaayon sa Kanyang kalooban. Mamuhay po tayo ng matuwid. At ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin habang naghihintay po tayo sa Kanyang muling pagbabalik. Kanyang muling pagbabalik na ating pinaka-ihintay, ang ating pinaka-aasama-sama. Kung saan makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Makita natin ang Kanyang kaluwalhatian, Kanyang kagandahan, at ang Kanyang kapuspusan. Kaya huwag po tayong mabahala at magalak po tayo lagi sa Panginoon. Tayo po muna. O muli, Panginoon, ang amang nasa langit. Salamat. Yung pagliligtas sa amin. Dahilan kami ay naririto. Nakikinig. Nagaan sa inyong paanan. Ang inyong salita. Ang inyong salita na katotohanan. Siyang aming magpang hahawakan. Sa anumang sitwasyon na ilalagay niyo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil yung pagligtas sa amin, sumugli sa amin ng katuwiran sa inyong harapan. Kami yung itinuling na iyong anak. Binilang sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon, dahil sa
sa kabila ng aming kakasala sa inyo, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulang, na mas inintindi pa namin kung lalahanin dito, Panginoon, sa mundong ito, na panandalian lamang kumpara sa buhay na makakamtan namin sa inyong muling pagbabalik, sa inyong kaharian, sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y aming ang napagyan sa araw na ito. Yung magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Sabi nga sa aming napag-aralan na kami maging mahinahon sa lahat ng oras. Mahinahon upang makita ng lahat na ang aming kapayapaan ay nagmumula sa inyo. Kapayapaan na di kayang unawain ng tao. Kapayapaan na yun lang nasa inyo mula sa buhay walang hanggan. Kapayapaan na meron kayo sa Diyos Ama, sa Banal na Espiritu. Salamat dahil ng kapayapaan niyo siyang nag-iingat sa amin, Panginoon, sa anumang problema, anumang alalahanin sa buhay na ito. Dalangin namin na kaya siyang tumulong sa amin, Panginoon, upang kami ay magbago. May tulad ng anak ng Yeso Cristo. Yung larawan ng Panginoong Jesus. Dalangin namin na ang iyong salita, Panginoon, siyang mangusap sa ating mga puso at isipan. Upang makita namin ang pagandahan, ang kadakilaan, at yung kaluwalhatian, at yung kapuspusan. Muli, Panginoon, kami nagagalak sa inyo. Nagagalak palagi sa inyo. At magagalak palagi sa inyo. Dahil sa inyong ginawa sa aming buhay. Na kayo, Panginoon, ang nagligtas sa amin. Muli, Panginoon, dalangin namin sa araw na ito. Ang iyong salita na siyang patuloy na mag-ingat sa amin. Sa araw-araw. Muli, Panginoon, turuan niyo kami na magtiwala sa inyo, Panginoon. Dumepende sa inyo. Pagkat ikaw ang aming Diyos na nilikha, siyang aming pagkakatiwalaan at masasanggalan. Salamat, Panginoon. Kung aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus, aming Diyos sa tagapagligtas.
Ngayon po, idadako po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ayon po sa Matthew 6, verses 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who is in secret will reward you. Tumayo po tayong lahat. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa umagang ito at nagpapasalamat sa mga pagpapala na iyong ipinabahagi sa amin. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa at ang nasa kanilang tahanan at ang mga wala dito na inyong mga anak. Salamat din Panginoon sa mga biyayang ito na magagamit namin sa mga gastusin ng aming pong iglesia. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Salamat din Panginoon sa mensahe na salita ng Diyos na aming narinig sa umagang ito. At ito po ay aming isapamuhay sa aming pang-araw-araw. Bagkus po, ito ay aming ipamahagi sa mga hindi pa nakakarinig ng inyong salita. Dalangin po namin sa aming mga kapatid na pagkatapos ito sa panambahang ngayon, ay ikaw po ang mag-ingat sa kanilang pag-uwi. Sa pangalan po ni Jesus na aming tapultas. Amen. Kita na. Pagsabi ng pupuwakas, yung benediction. Now to Him who is able to strengthen you, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed and through the
prophetic writings has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith to the only wise God, the glory forevermore, through Jesus Christ. Amen.